Tell the truth. It is time now for me to tell the truth. At ang topic natin ngayong umaga ay A Netizen's Guide to Online Speech. Dahil napakaraming mga nagtatanong ngayon, ano ba ang pwede kong i-post sa Facebook? Pagka mayroon akong nilagay na ganito sa Twitter, pwede ba akong sampahan ng kaso? So now I want to spend maybe around 10 or 15 minutes talking about what the do's and don'ts for online speech. Yan. Simulan natin dun sa ating karapatan, yung ating tinatawag na freedom of speech, freedom of expression, at freedom of the press. Ito ay isang karapatan na nasa loob ng ating saligang batas sa ating Bill of Rights, and it is one of the most important rights that we have as members of the Filipino community. So ano bang ibig sabihin ng freedom of speech at freedom of expression? Ay, alam nyo, freedom of speech is a basic principle of a democracy. Kaya nga meron tayong demokrasya dahil meron tayong kalayaan magsalita. And it is the right that yan ang ugat ng iba natin mga karapatan. Dahil kung wala tayong karapatan na magsalita at alamin kung anong ginagawa ng ating pamahalaan, magbigay ng opinion tungkol sa ginagawa ng ating pamahalaan, ay we don't have any kind of democracy. And that right, it belongs not only to those who agree with the majority. Kasi yung iba, sinasabi nila, may kalayaan ka lang magsalita kung ikaw ay sumasang-ayon sa sinasabi ng marami. Hindi ganun yun. Yung ating freedom of speech ay lalong-lalo na kailangan ng mga nasa minority. People who beg to disagree, who beg to differ from the majority. So for example, kahit ang karamihan ay talagang, let's say, sumusuporta sa isang polisiya ng ating pamahalaan, pero ikaw naman ay may ibang paniwala, ibang opinion, ay may karapatan tayo na magsalita at sabihin kung ano yung ating sariling paniwala at pananaw doon sa isang issue ng polisiya, halimbawa ng ating pamahalaan. Why is this important? Because sabi nga ng Korte Suprema natin, the maintenance of good government demands a full discussion of public affairs. Sabi pa rin ng ating Korte Suprema, it is only when public discussion is uninhibited, wide open, and robust that we can really say that we are in a democracy. Dahil alam niyo yung isang talagang basic feature ng ating demokrasya ay dapat nakikinig tayo sa isa't isa. Kaya nga meron tayong kalayaang magsalita. We have what they call the free marketplace of ideas, the free exchange of opinions, so that we can come up with what is best for the public good and the public welfare. Ngayon, that is why for more than 100 years, yung ating mga korte, ang ating Supreme Court, ay talagang inaalagaan nila yung ating karapatang magsalita ng malaya o freedom of speech. Lalong-lalo na pag ang sinasalita natin ay tungkol sa pampublikong bagay. So if I have a legitimate criticism about a government policy, about the use of public funds, about the performance of a public official, ay pwede kong sabihin yon. Walang masama, walang illegal sa pagsasalita ng ganon. Yon ang ibig sabihin ng ating freedom of speech. It is the freedom to discuss publicly and truthfully any matter of public interest na walang censorship, hindi tayo pwedeng i-censor ng pamahalaan at hindi rin tayo pwedeng parusahan. Pero syempre, tulad ng ibang mga karapatan natin, meron din naman mga limitasyon ang ating karapatan magsalita ng malaya. Sa pag-aaral ko, 4 ang limitasyon natin. Unang-una, syempre, bawal ang libel. Yung maninira tayo ng personal doon sa ibang tao. Pangalawa, bawal ang fake news. Yung nakikita nyo na nakapost sa Facebook na kunyari ay galing sa ABS-CBN o GMA News, ay yung pala pineke lang. Yan, bawal yan. Pangatlo, bawal yung mga salita na ang tawag natin ay inciting to sedition o inciting to rebellion. At syempre pang-apat, bawal yung paglabag ng ating right to privacy o disclosure of private information, pero may mga exception yan. At ngayon ay malaking debate yan, yung right to privacy natin, kung pwede bang ibuwag o ilabas ang mga pangalan ng mga na-confirm na may
COVID-19. So mamaya pag-uusapan natin yan. So isa-isahin natin yon, these limitations on freedom of speech. Unang-una siyempre, libel. Palagay ko narinig niyo ng lahat yung ibig sabihin yung salitang libel, pero ano ba talaga yung ibig sabihin ng libel? Sa batas natin, ang ibig sabihin ng libel, i-Englishin ko na lang, it is a public and malicious imputation of a crime, a vice or defect, or any act or omission or condition that tends to blacken a reputation, whether of a person who is living or even the one who has already died. So yun ang ibig sabihin ng libel. Ano yung mga elements ng libel? Unang-una siyempre yun nga, yung tinatawag natin na defamatory imputation. Meron tayong sinisiraan, tinatawag natin siyang kriminal o isang estapador, etc. Pangalawa ay dapat public yung pagsalita natin na yan. So pag pinost natin sa Facebook yan, ay kahit sabihin mong mga kaibigan lang makakita, public pa rin yun. Pag pinagkalat natin yan sa mga text message o nilagay natin sa dyaryo, ay public yon. So, satisfied yung element na yan. Pangatlo ay yung person who is defamed dapat identifiable. So, kung sinabi natin yung pangalan, si ganito, si Juan de la Cruz, ano yan, estapador yan, magnanakaw yan, etc. ay alam natin kung sino yung itinuturing natin. Pero yung question, paano naman yung mga blind item? Yung nakikita natin sa mga entertainment section ng mga magazine o ng mga dyaryo. Yun ang nagiging challenge diyan. Kailangan mapatunayan na yung magsasampa ng kasong libel, kailangan niya mapatunayan na siya yung itinutukoy doon sa blind item. At siyempre, maraming mga artista diyan na hindi nila aminin yan, kaya maraming hindi nasasampahan o natutuluyan ng kaso dahil sa blind items. Next, and most important, for someone to be liable for libel, dapat may malice. Ano ba ibig sabihin ng malice? May ill will, talagang bad faith o bad motives sa paglalabas ng kung ano mang balita o ano man natin sinabi na makakasama sa reputasyon ng iba. So yan yung mga kailangan para ikaw ay maging liable ng libel. Anong rule pagdating sa malice? Generally ay hindi na kailangan patunayan 'yan 'pag may kasong libel. Puwera na lang, number 1, kung ang, biktima ng libel ay isang public official o public figure, kailangan patunayan niya na yung nagsabi ng libel o nagsulat ng libel ay may actual malice. Anong actual malice? Ibig sabihin nun ay alam niya na hindi naman totoo yung sinabi niya pero inilabas pa rin niya. O kaya he said it with reckless disregard of whether it is true or not. Ano naman ang cyber libel? Ang cyber libel ay libel pero ang ginamit ay computer. So pagka ikaw ay nag-post sa Facebook, ikaw ay gumamit ng internet o mga computer system at yung sinabi natin o sinulat natin ay pasok sa libel, ay yun ay cyber libel. At alam nyo, mas mataas ang penalty ng cyber libel kaysa sa ordinary libel. Okay, tuloy natin. Paano naman kung nasampahan ka ng kasong libel? May depensa ba yun? Marami mga depensa naman sa libel. Unang-una, the truth. Ang katotohanan ay isang depensa sa libel. If you can prove na yung sinabi nyo ay totoo, halimbawa, meron kayong tinawag na kriminal at napatunayan nyo talaga na kriminal naman siya, at wala naman kayong masamang motive, if you can show that you acted with good motive and justifiable ends, yan ay depensa sa libel. Pangalawa, yung nabanggit ko kanina, yung legitimate criticism on a matter of public concern, yan ay depensa rin sa libel at kung napatunayan natin yan ay hindi tayo pwede maging liable para sa libel. Pangatlo, yung tinatawag na mga privileged communication. So kung ang isang senador o kongresista ay nagsalita ng isang privileged speech sa kongreso, yan ay absolutely privileged. Kung may isang reporter naman, siya ay nag-cover ng ganun mga session at ni-report lang naman niya yung sinabi ng isang senador o kongresista, ayan ay qualified privilege ng reporter yan. So balikan ko yung freedom of speech natin, may limitasyon yan. Ang unang limitasyon ay dapat hindi tayo
magsasagawa ng libel. Pangalawa, ano naman yung fake news? Ano ba yun at pinagbabawal ba yan? Meron dalawang batas na nagsasabing bawal ang fake news. Una, Article 154 ng Revised Penal Code, ang nakalagay doon kung sino man ang maglabas ng balita na hindi naman totoo, na alam niyang hindi totoo, at yung balitang iyon ay will endanger public order or damage interest of the state, yan ay isang krimen. So, ingat-ingat tayo. Yung mga nakikita natin, yung mga manipulated na image na kunyari daw ay galing sa ABS-CBN, galing sa Inquirer, galing sa GMA News, na hindi totoo. Yung talagang manipulated na image yan ay fake news yan at yan ay papasok dito sa Article 154 ng Revised Penal Code. Ngayon naman, may isa pang opensa. Ito naman ay nanggagaling sa ating RA 11469, yung Bayanihan Act. Ang nakalagay naman dito, kung sino man ang magkakalat ng fake news tungkol sa COVID-19, tungkol sa ating public health emergency, ay yun ay bawal din. Ano yung elements nito? Kung ikaw ay magkalat ng ganyang klaseng fake news sa mga social media platform at ito ay magre-resulta or it is geared to promote chaos, panic, anarchy, fear, or confusion, naku, that is a crime. So meron akong nakita halimbawa sa internet na peke pala na sinasabi doon sa post na may isang buong pamilya sa isang syudad ay na-infect ng COVID-19. Halos mga 5-6 na membro ng pamilya daw. Yung pala ay fake. Ay, hindi pwede yun. Dahil that could be a violation of Section 6 of the Bayanihan Act. Okay, na-cover natin yung libel, na-cover natin yung fake news. Ano pa yung mga limitasyon sa ating kalayaan na sa ating karapatan na magsalita ng malaya? Pangatlo, yung tinatawag natin ng mga inciting opensa. Inciting to sedition at inciting to rebellion. Wag na wag tayo magsasalita ng ganito, yung hinihikayat natin ng iba na mag-armas, na kalabanin at iba papabagsakin ng ating pamahalaan. Dahil yan ay inciting to rebellion yon at kayo ay tiyak na habulin ng ating pamahalaan. Ano naman ang inciting to sedition? Ito ay paggagamit ng salita, mga speech, mga writing, mga pagsusulat, where you are inciting others to rise publicly and tumultuously to prevent government from exercising its functions. So halos magkahawig itong inciting to sedition at inciting to rebellion. Pag-iingatan nyo yan, kasi syempre medyo mabigat na opensa itong mga inciting na kaso. Next, at ito na yung panghuli. Yung panghuling limitasyon sa ating freedom of speech ay yung right to privacy. Alam naman natin na lahat naman tayo ay meron na tayong right to privacy at ito ay napaloob na sa isang batas, yung Data Privacy Act. Maliban pa sa may mga iba pang batas, pero yun ang pinaka-main na law that protects our right to privacy. Ang nakalagay sa Data Privacy Act, yung mga ating personal information, lalong-lalo na ang sensitive personal information ay hindi pwedeng basta-basta ilabas yan o ibuwag yan. Kailangan protected yan. Ngayon, ang isang malaking issue ngayon, yung lumabas na announcement ng IATF, yung Interagency Task Force, na sila ay meron ngayong bagong polisiya, mandatory disclosure of personal information relating to positive COVID-19 cases. At ang dahilan naman nila ay para maayos natin yung contact tracing ng ating pamahalaan para malaman din ng iba na baka sila rin ay mahahawa nitong COVID-19. Ang issue kasi dyan ay syempre kung meron bang right to privacy ang mga pasyente na na-confirm na may COVID-19. Iba pa yung mismo nanggaling sa pasyente na kayo mismo mag-a-announce na ako'y nahawa, okay lang yun. Pwede naman i-waive yung right to privacy. Ang tanong ngayon ay, ito bang bagong polisiya ng IATF, ito ba ay sinasang-ayunan ng ating saligang batas? At syempre, hindi pa natin alam yan. Kung merong magka-question man, ay ang Korte Suprema ang magdedesisyon yan.